Noong 1945, sinunog nila ang Maynila pero hindi kailanman napaso ang dangal ng Pilipino. Pebrero 1945, ang Maynila ay humihinga na parang isang tao sa bingit, mabagal, mabigat, at puno ng panginginig. Sa mga kalyang dating pamilyar, pumapailan lang ang usok, at sa hangin, may halong amoy ng abo at langis. Nakataya ang higit pa sa isang lungsod. Nakataya ang alaala ng isang bansa, mga simbahan at paaralan, mga plaza at tulay, mga aklat at litrato, mga hapag na pinagkainan ng magkakapamilya, at ang ideya ng pagiging tahanan. Sa pagitan ng dalawang hukbo ang mga puwersa ng Estados Unidos, nakasama ang mga Pilipino, at ang mga unit ng Imperyong Hapones na nagkubli sa loob ng kabisera, sumisikip ang puwang para sa awa. Ang petsa ay malinaw, mula Pebrero 13 hanggang Marso 3, 1945. Mababatid ng mundo kung paanong ang isang lungsod na tinawag na Perlas ng Silangan ay kayang durugin sa loob lamang ng 4 na linggo, at kung paanong ang isang bayan ay kayang humawak ng mahigpit sa dangal nito kahit nagliliyab ang lahat. Bago sumiklab ang malaking apoy, nararapat maalala ang anyo ng Maynila. Bago ang digmaan, ang himig ng kampana ng simbahan sa Intramuros tuwing umaga, ang banayad na agos ng Ilog Pasig na sinasalubong ng mga bangkang dikalaykay, ang mga pamahalaang gusali na puting-puti at nakangiting parang humuhugot ng liwanag sa araw. Sa eskolta, ang mga tindahan ay may kabit-kabit na bintanang salamin. Sa Quiapo, ang pamilihan ay tila kumukulog sa tawaran. Sa mga pamantasan, naglalakad ang mga estudyanteng may dalang aklat, nangangarap ng propesyong magtatayo ng pamilya at hinaharap. Sa mga teatro, may mga palabas at sayaw. Sa mga plaza, may mga bandang tumutugtog sa hapon. Ito ang tanan na halos hindi na makikilala pagsapit ng huling araw ng Pebrero 1945. Ang pag-alaala sa Maynila bago ang unos ay mahalaga dahil dito nasusukat ang kabigatan ng pagkawala. Ang gumuho ay hindi lamang pader, kundi kasaysayan na napipilas sa isang kisap. Noong 1942, nang sakupin ng mga Hapones ang Maynila, kumapit ang dilim sa mga sulok ng bahay at kalsada. Naging mahigpit ang paggalaw, paliit ng paliit ang rasyong bigas, at parami ng parami ang kwentong may kasamang takot. May dinampot sa isang kanto, may hindi na umuwi mula sa interogasyon, may batang biglang tumigil sa pag-aaral dahil kailangang maghanap ng pagkaing pambaon sa susunod na araw. Sa kabila nito, may umuusbong na tahimik na tapang. Sa mga tagong silid, may daloy ng impormasyon. Sa mga kapilya, may kumpisal na ang bigat ay hindi lamang kasalanan, kundi lihim ng kilusan. Sa mga palengke, may kurot ng sabwatan sa bawat sukli. Ang mga gerilya sa paligid ng lungsod ay nagsisilbing hininga ng pag-asa, at sa mismong Maynila, ang mga ugnay na parabang simpleng tulong kapitbahay ay nagiging sinulid ng mas malaking paghihintay. Darating din ang oras na mapuputol ang tali ng okupasyon. Pagsapit ng huling bahagi ng 1944 at unang buwan ng 1945, rumagasa ang malalaking hakbang ng digmaan. Sa Hilaga, sa Burol, sa Palayan, at sa dalampasigan ng Luzon, pumwesto at kumilos ang mga unit na maglalapit sa kabisera. Dito sumulpot ang tensyong magdidikta sa kapalaran ng Maynila. Inutos ng mataas na komandang mga Hapones na iwan ang Maynila upang umiwas sa pagwasak ng kabisera. Ngunit sa loob ng lungsod, pinili ng mga nakaposisyong unit na nakatalaga sa depensa ng Luk at Pampang na lumaban hanggang huli. Habang papalapit ang mga sundalong Amerikano at mga Pilipinong kasama nila, tumitigas ang pasya sa loob, walang atrasan. Ang isang desisyon ang manatili at makipaglaban sa loob ng kabisera ay naging mitsa ng isang malagim na buwan, Pebrero 3, 1945. Mabilis ang galaw ng mga nauunang unit na mula sa Hilaga, at bago pa man maramdaman ng karamihan sa Maynila ang kahulugan ng araw na iyon, naroon na sa mga kalyang kilala
ang mga sasakyang may marka ng bagong pag-asa. Sa unang bugso ng mga araw na iyon, ang paglapit sa lungsod ay parang pag-unat ng kamay na nagtatangkang sumalo sa isang nahuhulog na saro. Ngunit ang saro ay basag na. Sa mga tarangkahan at bakuran, may mga mukha ng internado, mga dayuhan at Pilipino na matagal nang nakakulong at umaasang makarating sa pintuan ng kalayaan. Sa isang kampo sa loob ng isang pamantasan, nagbukas ang malaking pinto ng himala. Naligtas ang libu-libong internado na tila nagbilang ng taon sa gabi. Bago pa man matapos ang araw, mayroon ng mga pangalan na babanggitin ng mga guro at mag-aaral sa mga susunod na dekada, mga naggabay sa tropa, nagbukas ng daan, at nagbuwis ng buhay upang may makalabas na inosenteng hindi na makakalimot. Sa mga susunod na oras, ipinatong ng lungsod ang sarili sa pagitan ng matitigas na puwersa. Ang hilagang bahagi ay unti-unting nabubuksan, ngunit ang timog ay parang yakap na hindi mapaghiwalay dahil sa mga tulay na tila ugat ng kabisera. Naging target ang mga tulay at ang pagputok ng formasyon ng bakal at bato ay tila pagputol sa mismo nitong buhay. Sa pagsabog ng ilang tulay sa Pasig, ang Maynila ay hati ang hilaga at timog ay dalawang katawang kailangang itawid ang dugo sa mga patagong ruta, sa mga bagong taktika, sa pag-ikot sa masisikip na eskinita. Sa paglagapak ng bawat bahagi ng tulay sa ilog, ang alingawngaw ay parang kalimbang ng orasan na humuhudyat ng panahon ng matagal na pagdurusa. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong patuloy na makapanood ng mga kwento tungkol sa kung paano lumaban ang Pilipinas at nakamit ang kalayaan, mag-subscribe ka sa channel at i-like at i-hype mo rin ang video para mas makarating ito sa mas maraming taong tulad mo. Sige, tuloy na tayo sa kwento. Sa timog ng lungsod, nag-iba ang timpla ng hangin. Ang mga tirador na nakasilip sa bintana, ang mga sundalong nakapwesto sa likod ng sirasirang pader, at ang mga pamilyang nagtatago sa ilalim ng mesa o altar ay sabay-sabay na nakarinig ng mahahabang putok na tila walang pagitan. Dito, tumindi ang isang uri ng karahasang hindi lamang laban sa kalaban sa armas, kundi laban sa mga walang kinalaman. Sa ilang distrito, sinimulan ang pagpapalayas sa mga bahay at may mga pamilyang pinalakad papuntang di kilalang pook sa ilalim ng matang walang emosyon. May mga pinto ang nilagyan ng marka, may mga loob bahay na tinapunan ng lampara para mabilis sumiklab. Sa mga kisame, kumapit ang apoy. Sa almaryang puno ng baroti saya at uniforme ng eskwela, tumakbo ang dilaw na dila ng apoy, walang pinipili. Sa ermita, Malate at Paco, ang mga simbahan at paaralan ay naging kanlungan, ngunit ang kanlungan ay hindi sapat kung ang nagpupumilit pumasok ay bala at talim. Sa isang gusali ng mga guro at mag-aaral na nagtatagpo sa pananampalataya, ang huling sandali ng marami ay ginugol sa pagyakap, panalangin at paghingi ng tawad. Ilang pintig ng puso lamang ang pagitan sa alaala at kawalan, at ang nakaligtas ay nagkwento sa mga susunod na taon na parang umuugong pa rin sa kanilang pandinig ang yabag ng mga humabol sa kanila. Sa Taft at sa mga karatig na kalsada, ang mga bahay na may harapang may bintanang kahoy ay naglaho sa apoy na parang suntok ng hangin sa alambre, mabilis, mapanira at mahirap unawain. Sa Santa Cruz, Tondo, Binondo at Quiapo, iba-ibang anyo ang pighati. Ang mga pwesto sa palengke ay inabutan ng usok. Ang mga bata ay tinuruan ng mga magulang na humawak sa laylayan ng saya at huwag bibitaw, anuman ang marinig. Sa mga eskinita, may mga paanas na babala, huwag dadaan diyan, at dito tayo. May mga sumubok tumalon sa ilog para makatakas. May mga lumusot sa likod bahay, dinadaanan ng sampayan at paso ng halaman. Ang mga kalalakihang pinaghinalaan ay binitbit. Ang mga kababaihan ay pinagbantaan
at pinasasama sa mga kwartong walang bintana. Sa himpapawid ng mga gabing iyon, ang tunog ng digmaan ay hindi lamang kanyon at baril. Kasama rin ang hiyaw na humihiwa sa hangin at ang katahimikang sumunod na mas malakas pa sa ingay. Habang lumalalim ang Pebrero, lalo ring tumitigas ang pader ng Intramuros. Ang makakapal na batong nakaharang sa kasaysayan ay biglang naging balwarte ng sandata at ang bawat siwang sa muog ay naging matang nagmamasid sa anumang gagalaw sa labas. Sa paligid nito, dahan-dahang pumwesto ang mga unit na magtatangkang pumilas ng piraso sa pader, hindi bilang pang-aapi, kundi bilang daang walang ibang puwang, kundi ang pagkatalo ng mga nagkukubli. Sa paligid, ang mga sibilyan na hindi nakalabas sa tamang oras ay naging bihag ng kapalaran, pinagkaitan ng laya, ginawang panangga ng sandaling ang mundo ay nagpapalit ng kulay mula adobe tungo sa abo. Ang bigat ng putok ng artileriya ay sumayad na parang kulog na lumalakad mula umaga hanggang gabi. At sa bawat pagyanig, may bubong na luluhod, may pader na bibigay, at may alaala na malulunod sa alikabok. Sa kabilang panig ng ilog, ang hilaga ay patuloy na nagbubukas. Ang mga unit na nakadikit sa mga pader ng bahay, kumakapit sa bawat poste at sulok, ay sumisulong, palapit ng palapit sa gitna ng kabisera. Ang digmaan sa kalye ay iba sa digmaan sa bukirin. Dito, ang bawat pintuan ay misteryo, at ang bawat bintana ay maaaring maging labasan ng bala. Sa ganitong uri ng pakikibaka, mabagal ang metro ng pag-usad at mataas ang halaga ng bawat kanto. Dito, may natuklasan na mga silid na puno ng mga dokumento, litrato ng pamilya, at mga aklat na tinamaan ng shrapnel. Narito rin ang mga altar na napigtal ang imahen, nakatihaya sa sahig na parang tao ring napagod. Sa gitna ng kaguluhang ito, may mga pangalan at kwento ng mga tumulong, kahit alam nilang ang pagtulong ay may kapalit na buhay. Mga nurse na nagbigay ng unang lunas sa mga sugatan, gamit ang kaunting gasa at tubig na naipon sa drum. Mga pari at madre na nagbukas ng sakristya para sa mga batang nangangatal. Mga guro na ginamit ang sulok ng aklatan bilang depensa at nagturo sa mga bata kung paano huminga ng dahan-dahan para hindi mahalata. Mga kapitbahay na naglagay ng kariton sa gilid-gilid para may maisakay na lola na hindi na makatakbo. May mga nagngangalang hindi nabanggit sa mga medalya at panitik, ngunit ang pagkilos nila ay nanatiling maaruga sa kabanata ng syudad. Ang kabayanihan na tahimik at tumpak. Sa pagsapit ng kalagitnaan ng buwan, ang bilang ng mga nasawi ay nagsimulang umakyat na parang taling inihila pa itaas. Hindi na ito pwedeng ilarawan sa simpleng numero sa papel. Ito ay mga mukha, mga ngiti na hindi na mababalikan, mga kanta sa hapunan na hindi nakakantahin muli. Sa mga bahay na dati ay may altar na may kandilang may punong patak. Naging madilim ang gabi at maingay ang araw. Ang isang lolo ay naghabi ng kwento sa mga bata bilang panlaban sa takot, na ang ibon sa puno sa kapitbahay ay hindi umaalis dahil bantay ito ng Diyos. Ang isang ina ay nagbahagi ng tostadong bilog na pandesal sa 4 na anak. Maliliit na kagat lang para tumagal hanggang bukas. Sa mga salitang ito, ang lungsod ay nagpatuloy huminga kahit pakiramdam ng marami ay hinihigpitan sila ng kamay ng kapalaran. Ang pagnanais na makarating sa dulo ay lalong lumalakas habang lumalapit sa Intramuros ang mga nagliligtas at umaalalay. Ang layunin ay hindi simpleng sakupin muli o tanggalin ang kalaban, kundi alisin ang isang pamamaraang nagpaparusa sa sibilyan. Sa paglapit, sumidhi ang putok ng kanyon na parabang mabibigat na hakbang ng mahiwagang hayop na hindi nakikita. Umuuga ang lupa at lumilipad ang pira-pirasong bato, at sa huli, sa lipad na iyon ng alikabok, may puwang na mabubuo para sa pagtawid. Sa sandaling iyon, bawat pulgada ng pader na bumigay ay parang pahina ng lumang aklat
na sa kabila ng luma at dumi, kailangan talagang buksan para makapagpatuloy ang kwento. Sa mga palengke at sinehan na naging pugad ng takbuhan, umikot ang mga mababang kwento ng pag-asa. Isang kapitan ng barangay, ayon sa mga kapitbahay, ay ginawang palatandaan ang lumang poste na tinamaan na ng kidlat noon pa man. Doon tayo magkita pagkatapos. Sa kabila ng ingay, ang mga tao ay naghahanap ng mga palatandaan, ng mga bagay na hindi pa rin iginupo ng sunod-sunod na lindol ng artileriya. Isang puno ng akasya na nakatayo pa, isang pader na may nakasulat pang pangalan ng tindahan, kahit sunog na ang bubong, isang dingding na may lumang orasan na tumigil ang karayom sa oras ng unang putok, at iyon ang oras na hindi nila malilimutan. Patuloy na umakyat ang alaalang mabigat. Sa ilang bahay sa Malate, ang mga larawan sa dingding graduation, kasal, binyag ay naitanong ng mga nakakita, nasaan na kaya sila? Sa Paco, may mga bakuran na nagtago ng maliliit na yaman, kwintas na may krus, singsing ng kasal, larawan ng ninuno isinilid sa lupa sa tabi ng bayabas, umaasang may makakakita ulit kapag tahimik na. Sa ermita, may lumang piano na kahit masunog ang kalahati, pinipisil ng isang dalaga ang natitirang tipa, lumilikha ng tunog na basag, ngunit may tiaga, para bang sinasabing, naririto pa kami. Samantala, may mga ulat ng pagpapalipat sa mga gusali na ginawa ng di nagtanong. Sa bawat pagharang, may pamalo at putok. Sa bawat pagtanggi, may bantang walang paliwanag. Sa ganitong dilim, lalo ring kumikislap ang liwanag ng mga kumikilos ng tahimik para magligtas. Isang driver ng karitelang dati, inagahatid ng gulay sa Quiapo, ang nagtulak ng kanyang sasakyan para sa mga sugatan sa isang eskinita sa Santa Cruz. Isang tindera ng bigas ang nagbigay ng kalahating sako sa kapwa tindera na nilimas ang tindahan. Isang estudyante ang tumulong sa paglipat ng matatanda sa ilalim ng hagdan para hindi sila makita mula sa labas. Mga ganitong galaw maliliit, ngunit tiyak ang batayang buhangin na pinagtayuan ng malalaking salitang tapang at dangal. Habang nagbabago ang ihip ng panahon sa dulo ng Pebrero, lumilinaw ang daloy ng mga araw. Intramuros ay palalapitin at paluluwagin. Tulay ay unti-unting palalitan ng mga pantawid na pansamantala, at mga gusali ng pamahalaan na matagal nang walang sigaw ay magkakaroon muli ng yabag at utos. Bago pa man sumapit ang huling bugso, may mga pahiwatig ng pagtatapos sa iilang lugar. Pagbukas ng isang pinto sa isang paaralan na may nagkakandirit na bata, pagtigil ng putok sa isang kanto, paglitaw ng bandilang magtutuwid ng hangin. Ngunit hindi basta-basta nagtatapos ang ganitong kabanata. Sa huling linggo ng Pebrero, ang igting ay parang huling mga patak ng ulan sa bubong matitindi, mabibigat, at kasunod ay katahimikan na hindi agad masusukat. Ang tanong, ano ang nabawi matapos ang ganoong unos? Hindi agad kapayapaan. Una, nabawi ang hininga, ang kakayahang huminga ng malalim ng hindi napapangiwi sa amoy ng usok. Pangalawa, nabawi ang lakad. Ang paglalakad sa kalsada, kahit may pira-pirasong salamin at kahoy, at pagsasabi sa kapitbahay, nandito ka pa pala. Pangatlo, nabawi ang tingin, ang makakita muli ng liwanag sa dulo ng kanto, kahit may mga gusaling bagsak, at sabihing, makakabalik tayo. Sa ganitong mga pagbabalik, unti-unting mabubuo ang mas malaking pagbabalik. Ang pagbuo ng Maynila bilang tahanan. Hindi dahil perpekto ito, kundi dahil pinili ng mga tao na tumindig sa kabila ng pagdurusa. Sa gitna ng pagbangon, mahalagang balik-tanawin ang mga hakbang na naging usad ng kaligtasan. Ang pagliligtas sa mga kampong may internado. Ang pagdala ng mga sugatan sa mga pansamantalang lunsaran ng lunas sa mga paaralan at simbahan. Ang paghuli at pagsingil sa pananagutan ng mga may hawak ng kapangyarihang ginamit laban sa sibilyan.
Ang mga salaysay tungkol sa mga hukom at sa ideyang ang isang pinuno ay may pananagutan sa ginawa ng mga tauhan ay naging mahalagang aral sa mundo. Sa Pilipinas, ito ay hindi abstract na konsepto, ito ay aral na isinulat sa lupa, sa bato at sa abo ng kabisera. Kahit na darating pa ang taunang paggunita at mga seremonyang magbibigay ng bulaklak sa mga puntod at alab sa mga bantayog, ang ubod ng mensahe ay nananatiling malinaw. Ang dangal ay hindi sinusukat ng tibay ng pader, kundi ng tibay ng loob ng mga taong pumipili ng buhay at katotohanan. Sa mga sumunod na araw, may mga lumapit sa mga naiwang guho na parang bumibisita sa isang lumang kaibigan. May batang babae na humawak sa hibla ng kurtinang natira sa sirang bintana at nagtanong sa lola, "Dito po ba kayo tumira?" Sumagot ang matanda, "Oo, dito nagsimula ang maraming tawa." Sa Quiapo, isang lalaki ang pumikit sa tabi ng nasunog na tindahan at pinakinggan ang ingay ng palengke. At tila narinig niyang muli ang tawanan ng mga tinderang nakikipagtawaran. Sa Intramuros, may pamilyang pumitas ng maliit na bato at ipinasok sa bulsa isang piraso ng alaala na hindi para itapon, kundi para ipaalala. Minsan, ang pader na ito ay naging guro ng katatagan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamalaking tanong ay bumabalik. Paano ipaliliwanag ang salitang dangal sa harap ng ganitong trahedya? Hindi ito kayamanan, hindi ito gusali, hindi ito ranggo. Ang dangal sa kwentong ito ay ang kakayahang tumingin sa kapitbahay at sabihing, "Buhay ka, buhay tayo." At kung may hindi makabalik, babalikan natin sa alaala. Ito ang dangal na hindi nasunog kahit na nalusaw ang bakal at bato. Ito ang dangal na hindi nawala kahit na nawaglit ang ilan sa mga pinakaimportanteng papel ng lungsod. Ito ang dangal na, tuwing Pebrero, muling isinasalaysay sa mga bata, hindi para muling manumbalik ang sakit, kundi upang maging bakod laban sa paglimot. Habang inaayos ang mga haligi ng pamahalaan, unti-unting ibinalik ang tibok ng lungsod. May mga gusali na pinalitan, may mga lansangan na binuksan, at may mga tulay na muling itinindig. Ngunit ang pinakamahirap itinayo ay hindi ang konkretong istruktura, kundi ang tiwala. Tiwalang ang kalsada ay ligtas. Tiwalang ang pinto ay maaaring iwang bahagyang nakabukas. Tiwalang kapag may umaling aungaw na putok, ay hindi iyon simula ng panibagong gabi ng pangamba. Ang tiwalang ito ay tumubo sa simpleng gawain. Paglilinis ng kalsada na magkapit-bisig ang magkakapitbahay. Pagbubukas ng maliit na tindahan, kahit 3 lata lang ang paninda. Pag-awit ng isang lumang kundiman sa harap ng mga bakas ng bala. At pagtatawid sa isang bata sa pirasong tabla kung saan minsan ay may tulay. Sa mga paaralan, itinuro ang kabanatang ito hindi lamang bilang petsa at bilang. Itinuro ito bilang kwento ng mga pangalan, mga guro at mag-aaral, mga madre at pari, mga tindera at manggagawa, mga bata at matatanda. Ang mga pangalan na ito, kapag binigkas sa silid-aralan, ay nagiging pader na pumipigil sa muling pagkalimot. Kapag narinig ng estudyante ang isang kwento ng batang nagkubli sa ilalim ng mesa at humawak sa rosaryo habang umuuga ang bahay, nalalaman niya na ang rosaryo ay hindi lamang dasal, kundi tali ng pag-asa. Kapag narinig niya ang kwento ng isang lalaki na nagkarga ng 2 matatanda sa magkabilang balikat, nauunawaan niya na ang lakas ay hindi lamang kalamnan, kundi pasya. Kapag dumalaw ang mga pamilya sa Intramuros tuwing Pebrero upang mag-alay ng kandila, hindi lamang ningas ang dala nila, dala rin nila ang pangako. Pangakong magsasabi ng totoo sa mga kapwa nila Pilipino, kahit masakit. Pangakong hindi isasantabi ang mga salaysay ng mga nakaligtas. Pangakong sisikaping bantayan ang mga karapatan ng sibilyan sa alinmang panahon, sa lungsod man o sa baryo. Sa bawat taon,
Ang mga bulaklak na inilalapag ay hindi lamang para sa mga nawala. Ito ay para rin sa mga isisilang pa upang kapag sila ay nagtanong, mabigyan sila ng sagot na malinaw at makatao. At kung bakit sa kabila ng lahat, ang dangal ay hindi nila napatay, maaaring sagutin sa pinakasimpleng tagpo. Sa isang hapong tahimik, matapos ang mahabang pagtitiyaga, may lola na nagtitimpla ng tsokolate sa isang maliit na kalan. Sa labas, may batang naglalaro ng taguan, may lalaking nag-aayos ng sirang upuan, at may babaeng nagtatakip ng maliit na butas sa bubong. Walang musika, walang bandila sa eksenang ito. Ngunit sa loob ng bawat kilos, naroon ang desisyong ipagpatuloy ang buhay. Ito ang pinakapayak na kahulugan ng dangal. Ang patuloy na pag-iral ng may pag-ibig sa kapwa at pagmamalasakit sa sasapitin ng susunod na araw. Sa huli, kapag sinusuma ang mga nangyari noong Pebrero hanggang unang linggo ng Marso 1945 sa Maynila, hindi maikakaila ang dalawang katotohanan. Una, ang lungsod ay dumaan sa apoy na halos magpabura sa kanya sa mapa. Pangalawa, ang taong nakatira sa lungsod na iyon ay hindi nagpaubaya sa pagkalimot ng sarili. Sa gitna ng abo, pinulot niya ang mga kapirasong kwento at pinagdugtong-dugtong ang mga ito upang sa mga susunod na henerasyon ay may malinaw na larawan kung bakit hindi uubra na tawagin lamang itong isang labanan. Ito ay kwento ng mga kapitbahay at pamilya, ng mga paaralan at simbahan, ng mga tulay at pader, at higit sa lahat, ng isang dangal na nag-alab ng walang apoy. Ang mga tanong tungkol sa pananagutan at batas ay naging tulay din patungo sa kinabukasan. Sa mga paglilitis na sumunod sa digmaan, tiningnan ang papel ng utos at pagsunod, ng kusang loob at pamimilit, ng tungkulin at abuso. Sa pandaigdigang bokabularyo, may salitang umigting ang pananagutan ng pinuno sa kilos ng kanyang nasasakupan. Sa lokal na damdamin, may mas malapit na salita, paniningil at pag-alala. Sa ganitong espasyo, tumibay ang balangkas ng hustisya kung saan ang sigaw para sa katotohanan ay may kaakibat na kilos upang ang ganoong uri ng pagpaslang sa sibilyan ay hindi na muling maganap. Maynila 1940 padibi ay hindi katapusan ng kasaysayan. Ito ay pihit. Pagkatapos nito, binuo ang mga bagong kalsada at isinulat ang mga bagong aral. Sa mga tahanan, itinuro kung paano kumapit sa pag-asa kahit madilim. Sa mga aklat, inisa-isa ang mga pangyayari upang hindi malabo ang larawan ng hinaharap. Sa mga salitaan, ipinasa ang lakas ng loob na iyong naririnig ngayon, ang lakas ng taong may sugat ngunit marunong magmahal, ang lakas ng pamilyang may nawala ngunit marunong maghandog ng hapunan sa kapitbahay, ang lakas ng lungsod na naabo ngunit marunong magtanim muli ng puno sa gilid ng nasirang pader. Sa bawat batang unang beses dadalaw sa Intramuros, sa bawat matatandang dahan-dahang naglalakad sa ilalim ng araw, mahalagang marinig ang paalaala. Ang pader ay maaaring bumagsak, ang tulay ay maaaring maputol, ang kalsada ay maaaring mabiyak, ngunit ang kabutihang nakatanim sa puso ng tao ay kayang tumawid sa lahat ng iyon. Iyan ang aral na isinilang sa mga araw na iyon, at iyan ang aral na kailangan sa alinmang panahon. Sa mga gabing na nahimik ang putukan, ang tunog ng lungsod ay naging tila huni ng mga naglalamay. Mahina, ngunit tuloy-tuloy, may pag-asa sa pagitan ng bawat hinga. Sa ermita, may matandang babae na tuwing hating gabi ay naupo sa may hagdanan ng kanyang nasunog na bahay. Tila sinisikap tandaan ang bawat silid. Ang kusina kung saan kumulo ang tsokolate tuwing Pasko. Ang kwartong dinikitan ng lumang kalendaryo. Ang durungawang nakita ang unang liwanag ng isang umaga bago ang digmaan. Kahit pumikit ang matanda, malinaw pa rin sa kanya ang larawan ng lumang Maynila. Sa paglapat ng alaala sa kasalukuyan,
Unti-unting nauunawaan ng sinumang makikinig na ang pag-alaala ay hindi pagbabalik sa nakaraan upang mabuhay doon, kundi pagdadala ng liwanag nito sa kasalukuyan upang makita ang daan tungo sa kinabukasan. Nasa kalagitnaan ng Pebrero nang maging lantad sa lahat na ang pasya ng depensang nakapaloob sa timog ay aalisin lamang ng puwersang kasing tindi ng nakasiksik sa mga pader. Ang Intramuros matagal na muog ng kasaysayan, ng pananakop at pananampalataya, ng katuruan at kapangyarihan ay naging huling hawak ng isang estratehiyang hindi na kumikilala sa kapalit na buhay ng sibilyan. Ang mga pader na minsang tumayo upang bantayan ang lungsod mula sa panganib mula sa dagat ay ngayon nakaharap sa panganib na nasa loob mismo. Sa bawat daplis ng bala sa adobe, naroon ang dagundong ng tanong na maipapasa pa sa maraming henerasyon. Kailan nagiging makatarungan ang paglalapat ng puwersa? At kailan ito nagiging paglimot sa mga taong walang armas? Sa labas ng muog, ang paghahanda ay naging masinop at mabigat. Ang mga sundalo, sanay man sa pakikipaglaban sa bukid at bundok, ay natutong dumungaw sa bawat bintana na parang silid-aralan at sa bawat kanto na parang silid ng operasyon. Ang mga mapa ay tinupi at inilatag sa mga sahig ng bahay na wala ng bubong. Ang mga palatandaan ay hindi na lamang pangalan ng kalsada, kundi tunog ng nagbabagang kahoy, usok na mas makapal sa gawing kanluran, at pagkislap ng liwanag sa isang tore na maaaring magkulong ng kalaban o ng kapitbahay. Sa mga oras na iyon, ang bawat utos ay tinimbang upang maiwasan ang pagdagdag sa bilang ng wala ng uuwian. Hindi ito digma ang kayang daanin sa malalawak na pambubumba sa himpapawid. Ito ang digmaang lumalakad, sumusukot at marahang gumuguhit ng bagong linya sa mapa ng lansangan. Sa loob ng Intramuros, may mga bihag na sibilyang sumubok tumingin sa liwanag sa pagitan ng bitak ng kahoy at bato. May mga pamilyang nagsiksikan sa likod ng mga bangko sa simbahan. May mga bata na inakay ng kanilang ina patungo sa pinakailalim ng kumbento, kung saan ang malamig na lupa ay parang yakap ng dingding laban sa apoy sa itaas. Ang isang guro sa mababang paaralan, ayon sa mga nakakita sa kanya, makalipas ang maraming taon, ay nagbilang ng mabagal 1 hanggang 10 tuwing may putok para humaba ang pagitan sa takot. Sa ganitong uri ng pagharap, ang oras ay tila guma. Minsan humahaba ng walang katapusan, minsan naman biglang pumuputol. Nang araw na pinakamabigat ang dagundong ng artileriya, umuga ang lupa na parang malaking paanan ng higanting anino. Sa paligid ng muog, pumutok ang mga piraso ng bato na tila maliliit na ibong lumilipad ng pawala. Ang alikabok ay umakyat at bumalot sa araw, at ang kapirasong bughaw sa kalangitan ay naging malabong alaala ng tahimik na umaga. Mula sa isang palapag ng paaralan, may mga sumilip na kababaihang naghihintay ng hudyat upang tumakbo. Sa isang bahay kalakal, ang lumang mesa na pinagpirmahan ng kontrata noong kapanahunan ng kasaganaan ay ngayon naging sandalan ng sundalong dumudugo ang balikat. Sa bawat sulok, nagdikit ang mga antas ng buhay. Sundalo at sibilyan, mayaman at mahirap, bata at matanda, lahat nakaupo sa iisang sahig na nanginginig. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga pangalan na ilang ulit na binanggit sa mga aklat ay nagkaroon ng mas malinaw na silweta. Isang opisyal ng depensa sa loob ang nagpasiyang manatili. Isang general sa labas ang nagsabing huwag durugin ang kabisera mula sa himpapawid. Mga kumandang lupa ang naghanap ng paraan para pumasok ng hindi itinataya ang lahat ng natitirang buhay. Sa pagitan ng mga utos at pagsunod, may mga pagkakataong bumitaw ang pilay na linya. Nagkabuhol ang hangarin at takot. Nagkasalungat ang paraan at resolusyon. Ngunit sa pasikot-sikot na ito, patuloy pa ring lumapit ang kamay ng mga papasok sa lungsod at patuloy na kumakapit ang mga sibilyan sa anumang kayang kapitan piraso ng paniniwala,
kapirasong dasal, o di kaya ikasunduan na kung sino man ang makalabas ay maghahanap ng iba pa. Sa labas ng Intramuros, ang hilagang bahagi ng Maynila ay naging parang pisarang paulit-ulit na sinusulatan at binubura. Ang kalsada ay lugar ng aralin. Paano dadaan kung wala ng tulay? Paano lulusot kung ang dating lagusan ay inayos para maging bitag? Dito naging totoo ang gulang ng lungsod. Ang lumang pader ay may lihim na daanan. Ang lumang eskinita ay may ikalawang pintuan. At ang lumang tore ay may hagdang patagilid na kayang akyatin ng 3 tao sa isang kisap. Sa mga adaptor ng digmaan, ang bawat dagdag na kaalaman sa topografiya ng lungsod ay katumbas ng dagdag na buhay na maisasagip. Sa mga gabi, ang mga ilaw ay pilit ikinupkop. Sa mga umaga, ang anino ng tore ay ginamit na patnubay upang malaman kung alin sa mga kanto ang hindi pa nababalot ng alikabok ng bagong putok. Sa panahong ito, umiiral pa rin ang mga maliliit na kabayanihan na hindi mabibilang sa estadistika. Isang nurse ang nagtabingi ng kanyang puting belo at ginawang benda ang laylayan. Isang pari ang naghawak ng lumang krus na hindi pa nanggalang sa bala, ngunit sandigan sa loob ng nanghihina. Isang kabataan ang nagbitbit ng sako ng bigas na kalahati ay para sa ina at kalahati ay para sa kapitbahay na may sanggol na umiiyak. Sa mga kwentong ito, hindi pinag-uusapan ang estratehiya o ang drama ng labanan. Ang pinag-uusapan ay ang payak na tanong. Sa oras na ito, paano magiging tao sa kapwa-tao? Sa Karatig Distrito, pumatak ang kalendaryo sa araw na hindi malilimutan. Kapilya at paaralan na nagkulong ng mga pamilya ay ginimbal ng pangyayaring hindi na ititikom ang bibig kapag binabanggit. May mga pintuang binuksan hindi upang palabasin ang kanlungan, kundi upang pumasok ang kapahamakan. Ang mga hagdan na dati ay daan para sa patutunguhan ay naging tagpuan ng mga paa na hindi na makakababa. At sa paglipas ng hapon, ang tahimik na bakuran ang lugar ng orasyon at ng mga sabayang dasal ay nabalot ng katahimikan na hindi nakaaaliw, kundi nakapapaso. Ang ganitong kwento ng ilahad ng mga nakaligtas sa mga sumunod na taon ay nagmistulang paalaalang ang giyera ay hindi lamang putok at bandera. Ito ay kaya ring maging bayolenteng pagwasak sa pinakanilulugaran ng tao, ang tahanan. Mula Pebrero 20, hanggang 23, sumikip ang singsing sa paligid ng muog. Naglatag ang mga puwersang papasok ng mga pamamaraan na parang pag-aayos ng sirang relo. Tukuyin ang piyesa, kabigin ang tornilyo, ingatang huwag masira ang natitirang gumagana. Ngunit ang relo ay matagal nang nabasag. Ang tanging magagawa ay tipunin ang mga piraso at piliing may iilang bahagi pang uugong. Sa araw na pinakamalakas ang putok, ang pagyanig ay umabot sa mga distrito sa labas ng Intramuros at ang alikabok ay bumagsak sa mga kalsadang may linya ng mga halamang paso na dati ipinaglihian ng mga ina tuwing umaga. Sa bawat pagbukas ng pintuang metal ng tindahan, may ibig lumabas na hindi tao amoy ng nasunog na tela, tansya ng langis, at pagod na singaw ng kahapon. Sa loob, ang koman na matagal nang hinahabol ng takdang kapalaran ay humarap sa huling kabanata. May mga ulat ng mga opisyal na nagpatapos ng sariling buhay kaysa mahuli. May mga unit na naagnas sa huling paglusob. May mga sibilyang naroroon sa gitna, hindi bilang tagasunod ng alinmang watawat, kundi bilang patunay na ang lungsod ay hindi lamang teatro ng labanan, kundi tahanan ng mga taong may pangalan. Kapag sumara ang isang pinto sa kalye ng isang kunwaring hindi makasaysayang tapat, ang pangyayaring nakapaloob ay maaaring magdikta ng mahabang talakayan sa mga susunod na taon. Paano ito nangyari? Sino ang may pasya? Alin ang maaaring naiwasan at alin ang hindi? Sa pagsapit ng huling araw ng Pebrero,
lumuwag ang hawak sa leeg ng kabisera. Sa unang araw ng Marso, ang tunog ng hakbang ay nagpalit mula sa pagtakbo tungo sa paglakad. Sa ilang gusali ng pamahalaan sa gitna ng lumang sentro, ang mga hagdan ay muling tinahak, hindi bilang pagtatago, kundi bilang pagbubukas ng mga pinto. Sa mga silid na pinagpahingahan ng mga kabataan noong panahon ng kapayapaan, narinig muling may tumawag ng pangalan, hindi para sumigaw ng takot, kundi para maglista ng sino-sino ang naririto pa. Sa ganitong maingat na pagbangon, ang salitang paglaya ay hindi tumunog na malakas at maligaya. Tumunog itong mababa at marahan, parang himig ng awit na itinugma sa paghinga ng isang sanggol. Matapos ang mga isa-isang araw ng katahimikan na may halong pagkamangha, sinimulang bilangin ang hindi na mabibilang. Tinaya ang mga nasawi, napakaraming sibilyan. Tinaya ang mga gusaling naglaho, ang mga papel na naging abo, ang mga pintang natuklap sa mga simbahan, ang mga librong may pahinang naging abo bago pa masara ang kabanata. Sa pagsulat ng mga bilang, ginamit ang mga numero, ngunit sa pagdamdam ng nangyari, gumamit ang mga tao ng mga pangalan, mukha at kwento. Sa ganitong paraan naging tunay ang kabigatan. Sa bawat daang dagdag sa bilang, naroroon ang kwento ng isang pamilya, ng isang kapitbahay, ng isang sanggol, ng isang guro, ng isang tindera. Pagkatapos, umusbong ang tanong ng pananagutan. Sa mga salang pinag-usapan sa hukuman, naging sentro ang ideya na ang isang pinuno ay hindi umaalpas sa bigat ng kilos ng kanyang mga tauhan. Isang pansukat na hindi lamang teknikal, hindi rin lamang para sa mga aklat ng batas, isang aral na nabuo mula sa alikabok at luha ng isang lungsod. Kapag pumikit ang isang saksi upang alalahanin ang nakita, hindi kailangang ulitin ang bawat detalye. Sapat nang itanong, sino ang nag-utos, sino ang sumunod, at sino ang tumutol? Sa ganitong pagsipat, ang mundo ay umusad sa pag-unawa ng digmaan at pananagutan, at ang Maynila ay isa sa mga aklat na hindi maaaring kalimutan sa silid-aklatan ng mga aral. Samantala, ang pagkilos ng mga kariton, truck, at pala ay nagsimula sa mga kalsadang halos hindi na makikilala. Ang pagwawalis ng abo ay naging araw-araw na ritual. Ang pag-ahon ng mga haligi ay naging himig ng umaga. Ang paglalatag ng mga tabla sa ibabaw ng nawasak na tulay ay naging sining ng pagpunla. Dito na ipanganak ang kakaibang anyo ng pag-asa. Pag-asang hindi malakas ang sigaw, bagkus ay matiyaga, paunti-unti, matatag. Sa mga manggagawa, ang martilyo ay musika. Sa mga kababaihan, ang timba ng tubig ay balikat ng pamilya. Sa mga bata, ang larong habulan sa bakanting lote na dati ay bakuran ng lumang bahay ay naging palatandaan na may bukas pang naghihintay. Ang mga paaralan ay muling binuksan, kahit may upuan na sira at aklat na nangitim ang gilid. Ang unang aralin ay hindi matematika o gramatika. Ang unang aralin ay alaala. Itinuro ng guro sa murang isip ang kahalagahan ng pagsasabing totoo, ng paggalang sa buhay, at ng pag-unawa sa mga panahong may takot ngunit pinangingibabawan ng lakas ng loob. Sa unang araw na iyon, may batang nagtaas ng kamay at nagtanong, bakit po nila sinunog ang lungsod? Ang sagot ng guro ay hindi nakapaloob sa isang pangungusap lamang, ngunit malinaw ang ubod. May mga pasyang mali at may mga pasyang tama. Ang atin ngayon ay siguraduhing ang susunod na pasya ay kaisa ng pagkalinga sa tao. Sa loob ng lumang muog, may mga bato at pader na itinayo muli, ngunit may mga bahagi ring sadyang iniwan, hindi dahil kulang ang semento o lakas, kundi bilang paalaala. Sa may plaza, isang monumento ang nagtindig ng tahimik na pag-alaala sa mga sibilyan, mga ina at bata, mga ama at lola na naging alay sa isang buwan ng sindak. Walang malaking banda sa paalaalang iyon, ngunit sa tuwing Pebrero, may mga pamilyang dadalaw na magpapailaw ng kandila
at maglalagay ng bulaklak. Ang liwanag ng kandila sa pagsapit ng gabi ay sumasayaw sa hangin tulad ng munting ilaw sa gilid ng dagat hudyat na may tahanang inaasinta kahit malayo. Sa mga kalsada, unti-unti ring bumalik ang kalakalan. Sa Quiapo, may isang pwesto na nagbenta ng mga larawan ng Maynila bago ang digmaan. Simbahan, ilog, pamilihan, mga karwahe at kotse. Ang mga bumibili ay hindi lamang turista. Sila'y mga anak at apo na nais makita ang larawang pinagsasaluhan nilang lahat. Ganito pala noon, sabi ng bata na may hawak na maliit na kopya. At ganito pa rin kung pagbibigyan, sagot ng lolo, sabay hawak sa balikat ng apo. Sa ganitong pag-uusap, ang kasaysayan ay hindi na lamang kwento ng luma. Ito ay gabay ng bago. Kung papaano ang kabisera ay muling binuo, gayon din ang tiwala sa pagitan ng tao at pamahalaan, ng kapitbahay at komunidad ng magkakaibang antas ng lipunan. Hindi ito natamo sa isang utos o sa isang pagdiriwang. Natamo ito sa mga ritual ng araw-araw. Sa pagwawalis ng kalsada na sabay ang 3 henerasyon. Sa paglalagay ng plantang gumagapang sa pader na dati may tamaan ng bala. Sa pagbabahagi ng tinapay sa kapitbahay na natanggalan ng trabaho. Sa pag-imbita sa bata ng kabilang purok na mag-aral sa iisang mesa. Ang mga ganitong munting pagkilos ang naging ugat ng salitang mahirap bigkasin, ngunit madaling madama, pagbangon. Habang lumilipas ang taon patungong kalayaan, nagbukas ang mas malawak na tanaw. Ang Maynila, kahit sugatan, ay muling nagsilbi bilang luklukan ng mga ugnayang pampolitika, pang-ekonomiya at pangkultura. Sa pagitan ng mga gusaling bagong tayo at ng mga arkong nagsisilbing paalala ng kahapon, naghabi ang bansa ng bagong kabanata kung saan ang salitang kalayaan ay hindi lamang petsa sa kalendaryo, kundi pasyang ipagtanggol ang karapatan ng tao sa alinmang anyo ng panganib. Sa ganitong pananaw, ang kwento ng 1945 ay hindi nag-iisa. Ito ay nakaugnay sa mas mahabang kwento ng paghahangad ng dangal mula sa panahon ng Rebolusyon hanggang sa mga taon ng paghubog ng bagong republika. Sa bawat Pebrero, kapag dumarating ang araw ng paggunita, ang Maynila ay tila humihinto upang makinig. Naririnig ang marahang pagbasa ng mga pangalan. Nakikita ang pagyakap ng magkaibigang mahabang panahon nang hindi nagkita. Naaamoy ang kandilang pinatay ng hangin at muling sinindihan ng kamay na may panginginig. Sa gitna ng paggunita, may matandang lalaki na. Kapag tinanong kung bakit pa kailangan ang mga seremonyang ito, ay sumagot ng mahinahon. Para maalala ng bata na ang pader ay hindi lamang bato, kundi alaala ng mga taong umasa. Para maalala ng nakatatanda na ang katahimikan ay hindi paglimot, kundi paggalang. Minsan, may batang nagtanong sa lola sa tabi ng isang lumang pader ng Intramuros, "Lola, masama po ba ang digmaan?" Napangiti ang matanda, hindi dahil may biro, kundi dahil alam niyang paunawa ang kailangan. "Masama, apo," tugon niya, "sapagkat kinakain nito ang nakasalalay sa puso ng tao, ang tahanan, ang pag-ibig, ang pangarap." Ngunit sa bawat pagsiklab, may mga taong pumipili pa ring maging mabuti, tumulong at kumalinga. At doon, sa gitna ng lahat, tumitibok ang dangal. Sa ganitong sagot, ang aral ay hindi nakatago sa malalim na salita. Ito ay nakalutang sa himig ng magaan, ngunit matatag na pagbigkas. Ang mga aklat na isinulat pagkatapos ng unos ay naglaman ng mga pangalang dapat tandaan, ng mga petsa at lugar na dapat bisitahin ng isip. Sa mga pahinang iyon, minsang nakalista ang mga lugar kung saan ang mga pamilya ay nagkita muli matapos ang ilang linggo ng pagkakawalay. Nakalarawan ang mga paaralan kung saan ang mga batang natutong sumulat at bumilang ay natutong ring makinig sa kwento ng lola at lolo. Nakadokumento ang mga gusali ng pamahalaan na muling binuksan,
ang mga plaza na muling pinaspas ang alikabok upang araw-araw na may tumawid na paa. Sa likod ng bawat litrato, may tagpo ng tahimik na pagngiti at bahagyang pagluha, tanda ng pagbalik at pagpapatuloy. Samantala, ang debate kung paano naging ganoon kabigat ang pagkawasak ng lungsod ay patuloy ring umikot sa mga diskurso ng sundalo, iskolar at mamamayan. May mga nagsabing kinailangan ang matibay na putok upang buksan ang muog na nahawakan ng kamay na ayaw bumitaw. May nagsabing nararapat pa ring piliin ang paraang mas nag-iingat sa sibilyan kahit tumagal pa ang pakikibaka. Ang katotohanan, palibhasa ay may maraming mukha, ay hindi nakulong sa isang silid. Ngunit sa dulo ng bulwagan ng talakayan, lahat ay nakatingin sa iisang tanawin, ang lungsod na nawasak at itinayo muli, at ang mga taong tumayo sa gitna nito na may dalang aral para sa susunod na henerasyon. Kung minsan, sa isang tanghaling maliwanag, may mag-ina na dadaan sa kahabaan ng isang kalsadang bagong aspalto, ngunit may bakas pa rin ng lumang bato sa gilid. Tatanungin ng bata, "Nanay, bakit may lumang bato dito?" Sasagot ang ina, mahinahon ang boses, "Para maalala natin na dati, may pader dito." At kahit wala na ang pader, ang alaala ng bahay na pinangalagaan nito ay nasa puso ng mga tao. Sa ganitong saglit, ang aral ng 1945 ay hindi lamang pahina sa aklat. Ito ay buhay sa lakad ng mag-ina, sa init ng araw, at sa aninong kasabay nilang gumagalaw. Sa maraming salaysay ng pagbangon, lumilitaw ang mga larawang hindi nawawala sa isip. Isang karpintero ang nag-ayos ng bubong ng kapitbahay sa ilalim ng araw. Tapos ay kumain ng tinapay na ibinigay bilang pasasalamat. Isang babae ang nagbukas ng maliit na aklatan sa sala, at doon ay nagsipag-upo ang mga bata, tahimik, nakikinig sa kwento ng mga bayan na bumangon mula sa abo. Isang grupo ng kabataang marunong sa musika ang tumugtog sa kanto ng kalsada tuwing hapon, kayati ang mga naglalakad ay sandaling tumigil at ngumiti. Ang ganitong mga tagpo, payak, malumanay, walang sigaw ang malimit na hindi kasama sa malalaking ulat, ngunit ito ang pumipigil sa pagguho ng loob. Sa Intramuros, ang mga arko ay muling tumindig, at sa malamlam na liwanag ng dapit hapon, makikita ang aninong pumoporma sa lupa. Ito ang mga linya ng kasaysayan na nabubuhay tuwing may dumaan at tumigil para magmasid. Sa gilid naman ng Ilog Pasig, may ilang lumang bangka na inayos upang maging tahimik na saksi sa pag-agos ng tubig. Tila sinasabi ng ilog na kahit napuno ito ng abo at kahoy noon, kaya pa rin itong magdala ng liwanag ng hapon pabalik sa tabing. Sa bawat kilos ng alon, may paalala. Ang lungsod ay bahagi ng mas malawak na daloy, at ang sugatang pampang ay kayang tumanggap ng bagong baybay. Kapag pinagdugtong ang malaki at maliit ang mga petsa at ang mga pangalan, ang mga gusali at ang mga mukha, ang mga aral at ang mga ritual, bubuka ang larawan ng isang lungsod na dumaan sa apoy at hindi nilamon ng apoy. Nariyan ang payapang lakas ng mga pamilyang nagbuklod. Nariyan ang maingat na kamay ng manggagawang umayos ng poste sa kanto. Nariyan ang linaw ng tingin ng gurong nagturo ng katotohanan kahit mahirap. Nariyan ang sipat ng batang unang nakakita ng pag-asa sa gitna ng guho. Ang lahat ng ito ay nagdala sa iisang pangungusap na higit pa sa sinabi ng mga sundalo at mga general. Hindi nila napatay ang dangal. At kapag dumating ang gabi at dumaan ang hangin sa mga lansangan, ang Maynila ay nakikinig sa sarili nitong tibok. Hindi ito tunog ng parada o piyesta. Ito ay tunog ng plato at kutsara sa hapag na muling nabuo. Tunog ng mga yapak sa hagdan ng kahoy na muling inayos. Tunog ng marahang halakhakan ng mga kapitbahay na nagkita sa tindahan sa kanto. Tunog ng batang nagtanong sa ina kung ano ang ibig sabihin ng salitang dangal. At tunog ng inang sumagot, ito ang pagpapatuloy, kahit mahirap.
Sa saliw ng mga tunog na ito, natatapos ang isang mahabang kabanata, hindi sa pagsara ng pinto, kundi sa pagbukas nito tungo sa bukas. Sa huli, ang tanong na maaaring ibulong ng sinumang nakatayo sa tabi ng isang pader na may marka ng kahapon ay ito: paano titiyakin na ang mga aral ng Pebrero o Tingtya ng 45M ay hindi magiging lumang kwento lamang? Ang sagot ay nasa araw-araw, sa paggalang sa buhay at dignidad ng bawat tao, sa paghabol sa katotohanan kahit hindi magaan, sa pag-alala sa mga pangalan kahit wala na ang kanilang mga bahay, sa pagtaas ng tingin sa bawat gusaling itinayo mula sa wala, sa pagtaguyod ng kapayapaang hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi pagsasabing hindi na muli. Ang ganitong pangakong binibigkas sa puso ay nagiging pader na hindi masusunog, pader na gawa sa kabutihang di nakikita, ngunit nadarama, pader na sinusuportahan ng mga balikat ng magkakapitbahay. At kung sakaling may batang makakita ng isang maliliit na bato sa lupa, pulutin niya ito at tanungin kung saan galing. Masasabi ng matatanda, galing yan sa lumang pader. Sa sagot na ito, mababasa ang mensahe na minsan isinulat sa abo at ngayon ay nakaukit na sa puso. Ang pader ay nabuwag, ngunit ang dangal ay hindi. Ito ang diwa ng kabisera matapos ang apoy, at ito ang kasunduang dala ng bawat naglalakad sa mga kalyeng minsang binaha ng dilim. Ipagpapatuloy ang kabutihan, ipagpapatuloy ang pag-alaala, at ipagpapatuloy ang malumanay na pananampalataya sa tao. Kapag sumikat ang araw sa itaas ng ilog Pasig, naglalaro ang liwanag sa ibabaw ng tubig. Sa kabila ng bigat ng kwento, ang sikat na iyon ay hindi takot. Ito ay paanyaya. Paanyaya na makita ang Maynila hindi lamang sa nawalan, kundi sa natagpuan. Natagpuan nito ang katatagan sa gitna ng kawalan, ang pagkakapit-bisig sa gitna ng pangamba, at ang dangal sa gitna ng abo. At sa bawat umagang iyan, sa bawat pagdapo ng liwanag sa mga pader na bago at luma, maririnig ang mahinang bulong ng lungsod. Sinunog nila ang bahay, pero hindi nila napatay ang dangal. Sa paglipas ng mga taon at paglapit sa araw ng ganap na kalayaan, naging mas malinaw ang papel ng kabisera sa pambansang pag-iral. Hindi ito laging tugtog ng trompeta o pagwagayway ng bandila sa malalaking entablado. Kadalasan, ito ay mahinang tunog ng lapis sa papel habang may batang nagsusulat ng salitang Pilipinas sa unang pagkakataon. Ito ay ugong ng kariton ng maglalako na dumaraan sa kalsada, tanda na may pamilihang humihinga. Ito ay mahinhin ngunit determinadong martsa ng mga guro paatungo sa paaralan na may dalang lumang aklat at bagong aral. Sa mga ganitong tagpo, ang kalayaan ay hindi kislap na mabilis. Ito ay apoy na iniingatan sa loob ng tahanan. At kung papaanong tinahi ng lungsod ang punit na tela ng sarili nitong kasaysayan, tingnahi rin nito ang ugnayan sa mga karatig lugar sa buong kapuluan. Ang mga kwento mula sa Tondo ay umabot sa Malate. Ang alaala ng Paco ay lumipat sa mga aklat sa Sampaloc. Ang mga aral ng Intramuros ay ipinatag sa mga silid sa Quezon City na noon ay nagsisimulang lumago. Sa pagdadala ng mga aral na ito, ang buong bansa ay natutong tumingin sa kabisera bilang salamin, hindi upang tularan ang bawat galaw nito, kundi upang suriin ang sariling lakas kapag dumating ang unos. Sa puntong ito, maaring huminto ang sinumang nakikinig at sabihin, sapat na ang aral. Ngunit ang Maynila ay nagsasabing hindi nagtatapos ang aral sa isang kabanata. May bagong gusali na kailangang alagaan. May bagong henerasyon na kailangang turuan. May bagong panganib na kailangang kilalanin bago lumaki. Sa ganoong mungkahi, hindi natitinag ang kabisera. Bagkus, lumalakad ito na parang guro mahina at mababa ang boses, ngunit malinaw ang aral. Alagaan ang buhay, alagaan ang katotohanan, alagaan ang dangal. Kung kaya, sa pagwawakas ng salaysay na ito,
Walang kinakailangang paputok, walang malakas na palakpakan. Ang kailangan ay marahang paghinga at isang tingin sa liwanag na dumarapo sa lumang pader tuwing umaga. Sapat na ang marinig ang mga hakbang ng mga tao sa kalsada, ang mga boses sa pamilihan, ang marahang tawanan sa loob ng bahay na bagong pintura, ngunit may lumang dingding. Sa mga tunog na ito, mabubuo ang simpleng pangungusap na siyang laman ng pamagat at himig ng buong kwento. Sinunog ang lungsod, pero hindi nila napatay ang dangal. At kung may isang imahe na dapat iwan para sa mga susunod na tagapakinig, marahil ito, isang lola, isang apo, at isang bato mula sa lumang pader. Hawak ng lola ang kamay ng apo, hawak ng apo ang bato. Hindi nila kailangan magsalita ng marami. Alam nila ang aral. Sa bawat hakbang palayo sa pader, ipinapasa ng matanda sa bata ang bigat at ginhawa ng alaala. Kapag itinanim ng bata ang batong iyon sa paso sa bintana ng kanilang tahanan, tutubo ang halaman na hindi mataas, hindi rin makapal, ngunit luntian at buhay. Iyan ang dangal na inalagaan ng lungsod. Hindi mataimtim na lihim, kundi lantad na halaman sa bintana, nakikita ng kapitbahay at nadaanan ng araw. Mula rito, papasok ang kabisera sa mga pahina ng libro, sa mga dokumentaryo, sa mga seremonya tuwing Pebrero, at sa mga kwentuhan sa hapag. Ang mahalaga, huwag kalimutan ang ubod. Ang digmaan ay tumapos sa maraming tahanan, ngunit hindi nito natapos ang kakayahan ng tao na magmahal at magtayo muli. Ang apoy ay tumupok sa mga pader, ngunit hindi nito natupok ang pangarap ng mga batang naglalaro sa ilalim ng araw. Ang takot ay bumalot sa maraming gabi, ngunit hindi nito natalo ang umagang dumarating sa oras. At sa ganitong pag-aayos ng mga katotohanan, ang pangungusap ay nananatiling buo. Sinunog ang lungsod, ngunit hindi nila napatay ang dangal. Kaya kapag muli mang marinig ang salitang Maynila, 1945, nawa ay pumasok sa isip ang tatlong bagay. Una, ang bigat ng nawala buhay, tahanan, alaala. Ikalawa, ang tibay ng nanatili, pagmamalasakit, pagkakapit-bisig, paninindigan, at ikatlo, ang hamon na dala nito, alalahanin at ipagtanggol ang dangal, saan man at kailanman. Sa pagitan ng tatlong ito, nabubuo ang kwento na hindi tinatapos ng pagpatay ng apoy. Ito ang kwento na tinatapos ng marahang pag-apaw ng ilaw sa umaga, ng isang basong tubig na ibinahagi sa kapitbahay, ng isang kantang matagal nang hindi tinugtog, ngunit alam pa rin ang himig. At kung ang taong nakikinig ngayon ay bata pa, dalangin ng lungsod na lumaki siyang may salitang dadalhin, dangal. Kung ang taong nakikinig ay may edad na at nakakita na ng maraming pagsubok, nawa ay mahanap niya sa salitang iyon ang katahimikang ipinaglalaban ng buong salaysay. At kung ang taong nakikinig ay nasa gitna, hindi bata at hindi matanda, naway makita niya sa salitang iyon ang tungkulin, gawing-gawi ang kabutihan at gawing batas ang paggalang sa buhay. Sa ganitong paraan, ang aral ng Pebrero 1945 ay hindi mapipirmi sa bato. Ito ay hihinga sa loob ng tao. Sa huli, hindi babalik ang lungsod sa mismong anyo nito bago ang digmaan at hindi kailangang bumalik. Sapagkat ang hangarin ng kwento ay hindi ang ibalik ang larawan, kundi ang itanim ang diwa. Ang diwa ng lungsod na natutong tumayo kahit pagod, ngumiti kahit may luha, at magmahal kahit may takot. Ito ang diwang naglalakad sa mga kalsada ngayon, kumakain sa mga karinderya, nagtitinda sa mga pwesto, nagtuturo sa mga silid, nagkukumpuni ng mga bubong. Ito ang diwa na hindi nasusunog. At dito, nagtatapos ang salaysay, hindi dahil wala nang masasabi, kundi dahil sapat na ang nasabi, upang ang bawat nakikinig ay makapagpatuloy sa sariling hakbang, tangan ang parehong pangungusap. Sinunog ang lungsod, pero hindi nila napatay ang dangal.